Meron tayong client si Sir Jerry. Nandito tayo ngayon sa Marikina para ipa-check itong Nissan Terra na gusto niyang ipang swap doon sa kanyang Mitsubishi Expander, guys. So 2020 model ito. Sir Jerry is galing pa sa saan ka galing? Manila. Galing pa si Sir ng Manila. Okay, so pa-check na namin sa inyo, guys, kung ano yung mga titingnan natin dito sa Nissan Terra na to. So gaya ng lagi nating ginagawa, syempre scanning muna tayo. Ayan, magkakapa muna ako kung nasa ng OBD port. Wait nga. Ayan. Para na rin to sa mga gustong matuto paano gumamit ng scanner. Ayan, may mga nagtatanong paano gumamit ng scanner. Una nyo nga hanapin syempre is the OBD port. Tapos lagi may nagtatanong sa akin. Turn on natin. Hindi kailangan naka-start ang makina, guys. Naka-turn on lang dapat ang ignition switch. Then turn on na natin yung ating scanner. VL variant nga pala ang isang ito. Top of the line 4x2. Gumagana naman ng maayos yung kanyang power seats. Ayan, gumagana naman ng maayos. Okay, so diagnose Nissan. Actually madali lang naman mag-scan. Diretso lang kayo kung anong car brand. Tapos since nakakonekta na yung ating Bluetooth dongle, ayun, wait lang natin ma-read siya. Ayan. Pag nag-i-scan, syempre patay lahat ng accessories, ilaw, stereo, lahat. Far East. Hanapin nyo yung Philippines. Terra. Hanapin nyo ngayon si Terra. Ayan. 2020 model daw ito. Health report. Ayan. So kapag may lumabas na green, ibig sabihin walang sensor malfunction. Kapag may lumabas na red, yun yung malfunction natin. So meron na tayo lumabas na isa sa ABS, pero mamaya pa natin i-check yan kung ano yung lumabas na error na yan. Ito na muna tayo sa may makina. Ayan. Dito sa kanyang coolant reservoir, wala namang sign na naghahalo yung langis at yung coolant. Sa Nissan nga pala, guys, dalawa ang radiator cap. Yung isa radiator cap, yung isa reservoir cap. Pero parehong pressurized. Kaya makikita ninyo nag-uumido lang naman. Pero hindi naman naghahalo yung coolant tsaka yung langis niya. Okay. Tsaka gumagamit naman siya ng coolant. Makikita nyo kulay blue. Okay. Antigas, wait lang. Ayan. So dito sa ating oil filler cup, wala namang sign na naghahalo rin ng coolant tsaka langis. Pag sinilip natin yung loob ng makina, malinis. So mukhang nakakapag-change oil naman regularly itong sasakyan na to, yung dating may-ari. Dipstick. Sa langis niya, sir, since masyado nang maitim yung langis niya, magpalit na po kayo ng langis. May advisor tuwing bibili ng second hand car, palit na po kayo agad ng langis ng makina at transmission para alam nyo po yung maintenance schedule ninyo, ha. Dito sa brakes niya, sir, medyo hindi maganda, ha. Nagkokos ng hindi magandang kumain yung brakes niya. Pag nagaganyan po siya, sir, ang solution dyan is rotary phase, palit brake pads. Kasi pag rephase lang kayo tas may tama pa rin yung brake pads, magaganyan lang po ulit. Sayang lang. So yung rephase siguro mga nasa 1,000, brake pads siguro mga nasa around 2,000 mahigit. Tapos pair po. Pair lagi. Kahit walang tama sa kabila, kailangan maano po yun. Ma-rephase din. Kasi nag-ano siya. Tsaka pag hinawakan mo siya, meron talaga eh. Reserve tire mo, sir, makapal pa, as in hindi pa nagagamit. Hindi pa nagagamit yung reserve tire mo kasi ano pa, may pintura pa, may marking pa. Yes, sir, Bridgestone Dweller din. Wala naman tayo nakikitang leak sa brakes, sa differential tsaka sa another brake.
masyadong malinis na yung ilalim niya. Ayan sir, kung makikita mo sir yung mga bakal ng mga upuan, ito, this is not stainless, pero hindi naman siya mukhang nabaha kasi kakalawangin to kapag nabaha to. Masyado kasing tago yung mga bolts and nuts ng Nissan Terra eh. Pero kapag titignan mo lang naman dun sa mga bakal niya, kagaya niyan, wala namang sign. Yan, so dito rin sa ilalim, yung mga railings niya, makikita nyo, ang gaganda pa ng kulay ng railings niya. Ayan o, walang sign na nabaha, which is good. Kahit nasa Marikina tayo, wala siyang sign sir na nabaha siya. Tsaka intact pa yung kanyang mat, intact pa yung kanyang upuan. Pag sinilip natin yung mga bakal ng upuan, may kita mo sir, maano pa, maayos pa yung mga bakal eh, no? Bakal ng upuan na to eh. Eto sir, tapos na tayo ng scanning. Unang lumabas natin is brake fluid too low, so magdadagdag lang. Sun load sensor sir, yung sun load sensor na yan sir, hindi yan ma-erase. Lumalabas talaga yan kapag nasa shaded area ka, kagaya nito. Pero kapag lumabas ka na doon at mayroong sinag na ng araw, kusang nawawala ang sun load sensor. Hindi yan problem. Etong AV control unit, head unit, nakalagay naman is past error na siya. So lumalabas to kapag ka nagpapalit ng batteries. Ayan, same lang po yan. Past na rin po yung error na yan no? Sa CAN communication circuit. Bigyan po kita ng report. Ayan guys, so tapos na kami mag test drive ni Bossing. Wala naman kaming naramdaman na shift shock or delayed shifting kanina. Yung brakes niya is responsive naman. Ang mga nakita ko palang na issues dito is yung brake rotor niya kanina merong konting kayod, tsaka battery na medyo mahina na talaga. Final scanning tayo sir. Ito hindi ko alam sir paano paganahin eh. Talagang sa accessories medyo hindi ako marunong. Sa mga marunong guys, pa-comment nga paano ba paganahin tong monitor ng Nissan Terra. Sabi nila by HDMI daw eh. Baka si Bossing alam. Ano sir, alam mo ba to? Ayan. Tapos wait lang. Manual select. Eto guys, so tapos na tayo. Sir, eto ulit. The only thing na bumalik is yung sa HVAC. Sa air conditioning system natin, sun load sensor pa rin. Okay, dahil nag-scan tayo, nandito na naman tayo sa loob. Sun load sensor pa rin. Pero walang problem yan sir, hindi yan sira. Kailangan lang talaga rito na naarawan siya para mawala yung error code na yan. Okay po?